ano pa po yung iba yung ginagawa online na pangaharas sa inyo? Nag-comment siya doon ng baby patawag mo, gumagamit ka pa ng ibang account. Tapos may dirty finger na 3. Tapos nabasa kasi yun ng eldest ko, 10 years old. Siya po ay isang Army Reservist, tama po ba? Yes Sabi po, niya. kaya nababother din po kami. Kasi ayun po ang pakilala niya. May ID pa po siya na pinakita sa amin na Army Reservist po siya. Ito po bang si John Kenneth Gracilia, sir, ay in any way connected po with our Philippine Army? He's not a member of the Philippine Army. He's not active or even a reservist. And we will also be coordinating with the help also ng ating complainants na makapag-file sila ng appropriate case with the PNP para sa Usurpation of Authority para talagang makulong din ito. Siguro maganda din po, ma'am, kung Oo magpa-blotter na rin po kayo with the barangay, within the vicinity po kung saan kayo nakatira for your protection lang po. Mas maganda pong ganun ang gawin natin. At i-prepare po natin kung ano po yung maaari natin kaso. Ngayon, ma'am, ano ang inaasahan yung marinig sa kabilang panig? Ine-expect ko na magpapakumbaba siya, mag-apology siya. Kasi naiintindihan ko naman nagkakamali, tapos nadadala ng emosyon. Pero sana makita ko sa kanya na ina-accept niya yung nagawa niyang mali. Makausap natin si Sir John at gayon din si Ma'am Melanie kasama niya para po masettle natin kung ano po yung gusto ninyong mangyari. Total, kayo naman po yung complainant. Hopefully ay magkaroon ng maganda pag-uusap both sides, ma'am. Okay, ma'am? Okay, thank you, ma'am. Paki-explain, sir, muna yung pulot dulo bakit nagkaroon ng sakitan at may mga, syempre may mga na-damage na property doon sa clinic and ano ba yung tumakbo sa isip niyo, sir? Bakit nagkaroon ng nagpang-abot po kayo ng customer? Linawin ko lang po yung sa AFP sa Philippine Army na hindi po sila kasali sa usapang ito sa ako lang at hindi po ako peking sundalo. CAFCO Active Auxiliary na nagserbisyo ng 2 taon. Medyo masakit lang ho sa akin na sinasabi ho sa akin ng mga tao na peke ho ako. Kasi 2 taon ho ako sinusugal yung buhay para makatulong sa bayan natin. Kaya po ako yung nagtataka kung bakit ginagamit ko raw yung ID ko sa kung saan bagay na hindi ko naman ginagawa. Yung permahan nila sa barangay, yun ating present yung ID. So yung ID na yun, kailangan nilang ipaligit kung totoo yun. Kaya lumabas yung ID na yun. Yes, ma'am. Kasi po, meron po yan kasing dahilan. Oh, pero Kasi hindi po mo na siya dapat kailangan gamitin nung time na yun dahil tapos ka na dun eh. Yes po, hindi ko siya kaya. Di ba sinabi na nga sa Tulfo? Yes, ma'am. But po, kailangan ko siyang i-present kasi po wala akong ibang dalang ID. Kailangan nila ng identification ko. So, kailangan ko po So bakit sa lahat ng ID yun ang meron ka? Kasi po magsusundo. Kahit driver license, Wala po. SSS, UMID, wala ka? Yes po, nanakaw po yung lahat ng ID ko, pati ATM sa Market way back 2019. At clarify din naman po doon ng AFP natin na yun nga, hindi na kayo active. At Yes po. bakit ba? Anong rason niyo, sir? Parang ang sabi daw doon, hindi ka na daw committed. Misinterested po yung Misinterested reason ka nila. na. Pero sa akin po kasi, kung sa akin lang po gusto ko mahal ko yung serbisyo ko. Hindi po ako tatagalan 2 taon nang walang sahod po. Wala po kaming sahod. Allowance lang yung binibigay namin. So, minsan nagkukulang pa pero masaya kasi kami sa ginagawa. Hindi nyo naman ginagamit yung pagiging dati nyong sundalo para Yes po. manakot. Tama po. Yes po, kasi matagal na akong wala sa Hukbong Katihan, under po. Wala na po ako dyan. Matagal na rin ako nagtatrabaho sa BPO po. Ang kwento kasi kayo daw ay parang di natin alam, nagsiselos daw ba kayo? Kasi si ma'am ay siya ang pinili ng customer. Pagdating po dyan sa issue na po na yan, nasettle na po kasi namin yan, tapos na yan. So, ang nangyari po kasi talaga is may mali rin ho, kasi lumapit ako kay customer. So, sa ibang establishment, so mali ko po talaga yun. Kaya lang, si customer po kasi, tinulak ko ako, sinuntok ko ako. Nakita niyo naman sa video na sinasabi po nila ma'am, nila sir, na ako po yung nanununtok doon which is si customer. Sinusubukan kasi nung team namin, nung araw na yon, nung clinic, i-mitigate o huwag nang palakihin yung gulo. That's why, tinauna namin pauwiin si Melanie para makaalis na kayo bago namin palabasin yung kliyente. Kaya lang, anong dahilan bakit kailangan pang bumalik from elevator pabalik dun sa spa? Ang layo na nun. Nakarating ng elevator. Pero ang point kasi doon is pinauna na namin. Pero bakit kailangan pang balikan para mag-away, mag-initiate ng gulo? Yun ba yung Hindi gusto naman mo? ako mag-i-initiate ng gulo. Bakit kailangan pang lapitin? Sige. Nagtatanong Oo. kasi, alam niyo naman, araw-araw ako alas sumusunod. Ang tagal ko naghintay. Sinabi ko naman kasi, nakausap po kayo, tayong dalawa, Oo. sa cellphone. Siguro mga 3 oras o mahigit 4 pa ako naghintay. Tapos sumobra na sa oras. Ako,
magtatanong ho ako, which is mali nga ho eh, kasi nga, Mhm. kliyente niyo siya, customer niyo siya, wala ako dapat doon. Oo, hindi Kaya talaga lang, dapat siya lapitan. since ako sa bugso ng damdamin ko, as a partner lang po, so alam kong mali, pero nilapitan ko pa rin para tanungin. Kaya lang po, si customer niyo po ang nag-initiate ng gulo. Ako naman no, alangan naman no, tanggapin ko lang yung mga suntok nila sa Kasi sinundan mo siya. Sinundan mo siya. From our clinic, Kaya- pumunta siya sa ibang establishment, sinundan mo siya. Doon pa lang sa clinic namin, ang sama na ng tingin mo sa kanya. Siyempre, bilang lalaki din, nakita ka, anong problema ng lalaki na to? Ba't lalapitan mo ko? Natural, katulad mo, bilang lalaki, aamba din siya sa'yo. Kasi yung itsura mo daw, ganun. Unang-una, ba't ba sinasama mo siya ng tingin? Client namin siya. Ang Ma'am. bastos noon bilang sa part namin. Sige. Sino ka ba doon? Hindi ka naman namin staff ah. 'Di ba? Isa pa yung asawa mo, hindi mo siya asawa actually ha. Girlfriend mo lang siya. Part talaga ng trabaho niya na gumawa ng client at lalaki babae. Kasama yun sa contract. Yes, So ma'am. bakit magagalit ka? Sasamaan mo ng tingin yung client namin. Yes, ma'am. Doon pa lang foul na foul ka na. Sige. Doon pa lang pinalagpas ka na namin kasi buntis ako nung time na yon. Tapos ngayon magaganito ka, magme-message ka sa akin out of nowhere na dapat nga ikaw yung iso namin nun eh. Noon pa lang dapat inano ka na namin nun. Saan ka kumukuha ng kakapalan ng muka para i-message ako ng ganon na alam mo ikaw yung may kasalanan? Pagdating po sa eye contact, ganyan ho talaga ako makatingin. Yung mata ko lagi ko. Wala kami sinasabi ditong eye contact. Ah, Yung ganyan po paglapit kasi, talaga. yung paglapit. Kung masama ang tingin, ganyan po talaga ako makatingin kahit kanino po ako. Kung may Ganyan po problema ka talaga pala yung dun sa sabi sa matagal ng duty, pwede ka naman pumunta sa clinic. Pero bakit sa kliyente pa? Pwede naman magtanong ka sa mga tao dun, kagaya ni Ray, na bakit ang tagal palabasin si Melanie? O, di ba? Kung may problema ka pala sa matagal na paghihintay. Itanong ko muna ma'am, bakit ba hindi pa nabibigay yung back pay ni Ma'am Melanie? Clearance, hindi pa po nagki-clearance. Clearance. Opo. Ano po yung purpose ng clearance na ito, sir? Para Una po kasi sa maintindihan natin. kontrata nila, merong 30 days rendering. Pinagbigyan ko na po yun, sabi ko, i-clear ko kayo, Mel, kahit wala ng rendering. Basta may kasulatan kayo dun sa spa na settled na. Kasi hahabulin kami niyan eh. Okay. May pinakita po ba sa inyo sila Ma'am Melanie na kasulatan or wala pa po? Wala po silang pinakitang kasulatan, pero may Settled na pinakita po sila. sila sa akin na nagbayad sila sa spa ng 3,000. Ngayon po, nakiusap po ako sa kanila na Mel, Sir Ken, puntahan niyo po, makiusap po kayo doon sa spa na baka pwedeng i-waive na lang since wala naman po silang mapakita nung mga na-damage nila. Di ba? Apakasimple lang po nun. Ngayon po, pumunta po sila doon. Akala ko po magiging ayos na ang lahat. Pero nung matapos yung araw, pumunta po yung isang staff nila doon ng spa, manager po ata o yung receptionist, lumapit po sa clinic namin. Sabi po nila, kinailanganin daw po nilang palabasin sila Sir Ken at paalisin kasi daw po nanggugulo daw po. Naghahanap daw po sila ng mga cutics na wala, ng mga nabasag, tapos nga hindi naman daw po sila nakikiusap. Nagsabi pa nga po yung receptionist na kung nakiusap nga lang daw po sila, baka nailapit pa nila sa may-ari, napagbigyan daw po, edi tapos na po yung problema. So this is after nila magbayad ng 3K? Yes, Tama, po. sir? Opo. Okay. Tapos- So, ibigay Ang supposed usapan po kasi namin sa barangay is, lahat po ng ibabayad namin kung sa mga damages po, kung sobra man po ay ibabalik. So pumunta po kami at wala naman po kahit isang na-damage yun. Natumba lang po talaga, sabi. Ang sagot naman po sa akin ni ma'am nung nakausap pong manager is, kailangan yung bayaran talaga yung 12,000. Kahit wala pa yung mga picture na yan. Nabayaran nyo na ba, sir? 3,000 pa lang po kasi kinukuha po namin sa kanila yung pirma na hingin-hingin nyo naman po. Kasi po humingi kayo ng pirma na kailangan po settle na kami doon bago nyo po i-process yung COE niya. Kaya po hindi kami rin makapagpa-clearance kasi kailangan namin ng hinihingi nyo na pirma po nila na hindi namin makuha. Kasi nga, ang sinasabi naman nila is settle, which is alanganin po sa mga oras na yun kasi po ako lang po yung nagtatrabaho sa amin. Hindi yan yung sinabi nila. Kasi sabi nila, ma'am, kung magsusorry lang sila, magpapakumbaba, pwede namin ilapit sa may-ari na wag na magbayad. Which is, nag-usap kaming dalawa, then tulungan mo sila. Sabi ko, makiusap ka sa manager, dahil cutics lang naman yun. Baka Yes, pwede na, enough na yun, makiusap ka. Kaya lang hindi eh. Nung bumalik ka doon, imbis na magpakumbaba ka, mag-sorry ka, sorry sa nagawa ko, nagkagulo dito na na-distract yung mga client nyo. Wala ka naman, hindi ganyan yung attitude mo. Kung ano yung sinasabi mo ngayon. Ganyan po yung sinasabi ko sa kanilang pag-request ko, nandun pa nga po yung so, lumabas nga muna ako kasi sabi ko, baka kung ano naman isipin nila, nandiyan na naman ako sa loob. Kasi nga, may nangyari pa lang nung mga nakaraan, baka isipin nila, manggugulo ako na
hindi naman yun ang gusto kong mangyari. Kaya ako siya yung pinaano ko. So, Kasi ibig tinawag niya sabihin, hanggang ngayon yung 12K is parang nakapending. Opo. Kasi may karapatan na hindi pa ibigay, i-clearance kayo, sir. Yun Kasi po hindi pa yung- malinaw yung usapan nyo. Opo. Pero bakit, sir, nangyari? Yun nga, nag-post ka na daw, nag-comment ka na. nakainom ho ako. Ako ay talagang hindi na ako nakapag-isip ng maayos. Talagang nag-chat ako para ho mapansin. Kaya lang sa malihong paraan at kung ano-ano pang nasabi ko na pagkagising ko, nakita ko yung mga message ko, automatic po humingi ako ng tawad. Ma'am, hindi ko po talaga minimin kasi po talaga ako po ay lasing at talaga pong puyat na puyat to ako nun kasi panggabing ako. So, inaamin mo, sir, na nagkamali ka. Nagkamali po talaga at tiningi po po ng tawad ng paulit-ulit. Ano gusto mong sabihin, ma'am? Actually, hindi talaga ako aware no kasi nasa Bicol pa ako that time no. Kaya nung tumatawag sila sa akin, kaya bakit tumatawag sa akin ng Tulfo? Sa kanya na kwento, naghingi na daw siya ng pasensya, sabi. Pero humingi naman na siya ng sorry. Actually, may issue ka pa nga, di ba? Siya yung pinatulog mo sa staff house na ang ingay-ingay na may nangyari sa inyo. Siya ba yun? Wala naman yung proof, ma'am. Walang proof? Tsaka andun po nung si Chaka. Ano, pero siya yun. Opo. O, di ba? Doon pa lang, foul ka na sa amin. Nakikitulog ka sa staff house namin, di ka naman namin staff. Ang daming foul na ginawa niya sa amin. Una, natulog siya sa staff house namin, Dasmariñas mo. sa Dasmariñas yun. Na nasabi ng mga ibang staff, may nangyayari pa, ingay-ingay daw. Tapos Di ba? naaway Nahiya kami doon sa mga staff kasi mga babae. Kaya ito, sabi ko, sige, dahil nagdidesisyon ka, staff house yan, binastos mo, bayaran mo yung kalahati niyang month na yan. 'Di ba? Parang ano lang, pagdidisiplina sa isang staff. Pero nawala naman. Tapos sunod-sunod yun na yung mga ibang staff namin sa clinic na lalaki. Ano nga daw to, tinitignan sila ng masama. Doon pa lang, ang dami namin pinalagpas sa'yo. Dahil nakita mo, hindi kami nag-aano sa'yo, kaya ka nag-message. Humingi pa ako ng pasensya sa ginawa ni Ken kasi that time talagang wala ako sa bahay. Tsaka hindi siya sanay ng parang magkalayo kami. Depressed siya, basta struggle kami sa sa income. Kaya siguro niya nagawa. Pero humingi naman siya ng pasensya sa ginawa niya. Pasensya na po sa nagawa niya. Pangako po namin na hindi na mauulit. Humingi ako ng tawad doon sa inyo. Kasi yung ginawa ko is mali talaga. At yun yung ginawa ko para magpapansin nga ako talaga. Kaya lang sa maling paraan. Ayun po. Humingi po ako ng patawad. Pasensya na po talaga kayo at makakaasap po kayo na ito po ay hindi na mauulit kahit na kailan. Pwede bang mag-apologize ka dun sa No asawa worries ko? po. Ano pong pangalan niyo? JR. Sir JR, do apologize po sa post ko dun sa message ko dun sa reaction ko dun sa post nyo na naging sanhi siguro ng hindi magandang pagkakilala sa inyo. So, ginawa ko lang yun para makuha yung attention ninyo, pati ng management. Kaya lang po mali po talaga yung ginawa ko at humingi po ako ng pasensya. Sorry po sa nangyari. At ito po ay ipapangako ko at pati pamilya namin na hindi na ako mauulit. Pasensya na po. Huwag mo na uulitin yan sa iba, ha? Maging soldier ka man sa susunod, ano man maging position mo sa politics, ano man, huwag mo sanang gamitin yung position na yun para mang-threaten ng ibang tao, ha? Lagi lang keep your feet on the ground. Okay? Ito po yung naging kasunduan natin, ha. Pagkatapos ng mahabang usapan at pagpapaliwanag, ay mababang loob na tinanggap ang pagkakamali ni John Kenneth at siya ay humingi ng tawad kay Miss Lea Lynn Estrella. At sila ay nagkasundo na sa oras na ulitin ni John Kenneth ang panggugulo o anumang pagbabanta kay Lea Lynn ay mananagot na si John Kenneth sa batas. Ito ay tinala upang maging basihan at binasa at inunawa bago pirmahan. Thank you, Sir Rafi, sa programa mo na Rafi Tulfo in Action. Marami ka natutulungan. Sana mas marami ka pang matulungan in the future, like katulad sa amin na nasettle yung problema namin. Maraming salamat, Senator Rafi. Mabuhay ka. Yes, thank you so much po, Sir Rafi.